Gabo! Tatang? Ako na magpapaliwanag ng lahat. Mang Ome. Mang Tomas. Paano kayo nakalabas? Ito si Uwak. Yan naman si Lawit. Sila ang mga mensahero ko. Sinubaybayan nila ang bawat kilos mo. Ano ibig sabihin nito? Makakasabot niyo sila? Gabo, dito sa labas, hindi Tatang. Siya si Papang. Tawagin mo na lang siyang Paps. Pero paano kayo nakalabas? Malaya siya nakakalabas ng kulungan. Para maghanap ng mga magiging bagong miyembro ng grupo namin. Ang Anido. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niyo. Ano ibig sabihin nito? Tama na. Sam, ano ba nangyayari sa'yo dyan? Ayos ka lang ba? Ano ba problema? Wala. Karen, handa na ba tayo para sa presentation natin mamaya? Yes, ma'am. Almost complete. Almost complete? Ano yun? Kompleto na ba? May kulang pa? Mamaya na yung report natin. Hinihintay po natin yung mga reports ni Borromeo, yung pagpunta nila sa Chinatown. Uy, nasa na sila? Oh, Sakto, eto na sila. Guys, update. Umikot kami sa mga tindahan ng alahas sa Chinatown. And? May mga tindahan doon na nagbebenta ng mga alahas sa mga murang halaga. Sila rin na nagbebenta doon sa mga online seller. Lahat ng mga tindahan doon ay pag-aari ng isang nagngangalang Mr. Chan. Binackground check na rin namin siya. May mga kaso siya ng tax evasion. Kaso, nakakalusot. Mukhang malakas ang kapit niya sa gobyerno. Sige, ganito. I want a printed report. Kailangan natin mapag-aralan yan. Si Ralios. Ralios! Halika. Yes, ma'am. Kailangan ko ng information kay Mr. Chan. Lahat ng connections niya, lahat ng public records niya. Kailangan masama yun sa report mamaya, ha? Yes, Yes, ma'am. ma'am. On On it. it. Okay. Teka, why are you so tense? Oo nga, ano ba yung kinakapanik mo? Kailangan hindi tayo magkamali mamaya sa report natin. May uupo sa briefing natin. Sino? Hi, guys! Oh, paano na kayo nakakita ng multo? Andito na ako, oh. Wala man lang nangamusta sa akin. Ma'am Pia, good evening po. Briefing na in 10 minutes. Ready ka na? Opo. Sana nga. Ready ka na. Tik. Tok. Tik. Tok. Hala? Naging orasan si Ma'am Pia? Bilis! Okay, yes, ma'am. Tara, tara. Tik. Kaya? Tick, tock. Let's go.
Tia, ano man sa atin? Ready ka na ba sa briefing ng favorite agent mo? Sana lang hindi ka niya ipahiya. Alam niya na uupo ka mamaya sa briefing. Tutok si Sam sa bawat maliliit na detalye. Hindi ako mapapahiya sa paghawak niya sa kaso. Sana nga. Hindi ka nagkamaling magtiwala sa kanya. Andiyan naman kasi si Sebastian. Sa mata ko, mas magaling siya kaysa kay Sam. Hindi mo kailangan magkumpara. Lahat ng ahente ko magagaling. Malalaman natin. Grabe yung ginawang demolisyon kanina doon sa gininto ang lupa. Parang hayop ko ito yung mga tao. Kapalis lang. My friend, easy. Masyado kang affected eh. Pinunta natin doon, i-cover lahat ng nangyari. Bakit? Taga doon ka ba? Meron ka bang mga kamag-anak doon? Hindi naman, Oli. Alam, siyempre, nakakamdaman ko din mga ginagawa sa kanila. Lang wala na nga, happy pa. Wes, Salvador, trabaho lang, ha? Iwalay mo yung nararamdaman mo. Delikado pag nag-i-invest ka ng feeling sa lahat ng bagay. Lalo na sa trabaho. Ewan ko. Salvador, pinapatawag daw kayo ni Sir Arnel. Oh, tinan mo? Pinapatawag tayo ng executive producer natin. Bakit? Para saan? Sigurado ko, dahil yan sa feelings mo. Feelings! Saka na. Ang dami mong sinasabi, daldal mo, Diyos ko Ay, ngayon. nako. Boss, Boss, pinatawag niyo daw po kami. po kayo. Uy, thank you, boss. Salamat, salamat. Ay, nako. Kamusta para sa inyo yung coverage ng demolition sa ginintuang lupa? Antindi, boss, antindi. Bakbakan, umati ka mo. Kala mo, gaya ka, boss, eh. Naipit pa nga kami sa mga polis, eh. Boss, ibang klase ang effort namin ni Salvador doon. Iba! Yun na yun! Sinong executive producer ang matutuwa? Ang daming reporter na nagbabalita habang pumuputok ang bulkan. May mga halos anurin ng tsunami. Tapos, ikaw, ibabalita mo yan? Proud ka? Boss, ganito, kinuna naman namin lahat. Totoong-totoo yung boss yung nangyari. Ipinakita mo nga. May nagka-interest ba manood sa walang kalatoy-latoy mong report? Ang tagal mo na sa industriya, Salvador. College pa lang ako, napapanood na kita. Alam mo ang dapat na produktong ginagawa mo. Kailangan natin ang balitang kontrobersyal. Sensational! Yung papanoorin na parang nanonood ng teleserye. Ano ba gusto mo, boss? Baliin ko yung katotohanan. Di ako nalis ako, boss. Empleyado ka ng kumpanya. Wala kang responsibilidad sa katotohanan kung hindi sa rating at kita ng negosyo nagpapasahod sa'yo. Bigyan mo ng follow-up report ito. Yung may kwenta na kwento. Okay, boss. Salamat, Oli. Kwenta ka, Oli, ha? Mga Kateli Balita, nandito po tayo ngayon sa ginintuang lupa kung saan nag-umpisa na ang demolisyon ng mga kapulisan. Ang dapat sanang matiwasay at matahimik na demolisyon nakauwi sa kaguluhan dahil may nagpaputok. Sir, masama na naman tayo sa balita. Buti nga hindi tayo pumatol sa mga gonggong na yun eh. Masanay ka ng kalaban ng trato sa atin ng mga yan. Ang importante, hindi natuloy ang pag-demolish ng ginintuang lupa. Sir, malaki ang mawawala sa atin kapag nagiba ang ginintuang lupa. Bakit mo kasi kailangan sundin yung sinasabi ni General Jacinto? Tumatanaw lang ako ng utang na loob ko sa taong yon. Kung hindi dahil sa kanya, wala ako sa posisyon ko ngayon. Sir, paano kung papipiliin ka? Ang salita ni General Jacinto o ang ginintuang lupa? Sa susunod, sarili ko ang pipiliin ko.
At inaalagaan ko naman ang lahat ng may pakinabang sa akin. Tama. Pero kung magkakabanggaan ang dalawa at kailangan kong bitawan ng isa, tataya ako dun sa pangmahabaan ang silbi sa akin. Tay, kang sila umali Parang wala tayong pinagkasunduan Suportado pa nila yung pagpapagiba dyan sa ginintuang lupa. Nakakala mo naman, hindi sila nakinabang sa atin. Alam mo naman yung mga pulis, kung hindi kikita, walang gagawin yan. Bakit? Pero naman tayo pantapal sa kanila. Pera! Tutuusin hindi basta-basta yung mga hinahihita nila sa atin. Alam nyo, maliwanag ang usapan natin sa mga pulis. Poproteksyonan nila tayo at aabutan natin sila. Hanggang saan lang ang pagpoprotekta? Hanggang salita lang. Alam mo, tingin ko, kapag nakakuha ng chance yung mga yan, sigurado ako ilalaglag din tayo niyan. Subukan nila. Hindi ba nila alam na halang ang mga bituka natin dito sa ginintuan lupa? Gawin nila. Magkakaalaman tayo. Tay, alam ko may kasunduan tayo ng mga pulis. Pero wag lang tayong pag-iisipan na isahan tayo. Dahil wala nang tutuso sa ating mga kriminal. Kahit pulis sila. Hindi ko sila palalagpasin. Mana sa'yo. Masyado na magulo ang bansa. Alam mo? Talamak na ang gulo sa paligid. Kahit ang gobyerno, di na kayang pigilan ang pagdami ng mga kriminal. At minsan, ang mga kriminal ay kasabwat na rin ang mga taong nakaupo sa pwesto. Kahit ang mga pulis, wala na magawa. Kaya nandito ang Anino. Para tulungang linisin ang bansa natin. Kailangan natin ng isang taong buo ang loob, magaling makipaglaban, walang takot, at may integridad. At ikaw yon, Gabo. Matagal na namin sinusubaybayan, Gabo. At si Makaraeg, kasabwat namin. Siya ang tigasala ng mga taong kailangan namin dito sa grupo. Paps, hanggang kailan ka ba dito? Depende. Kung may makikita ako pwedeng maging membro ng Anino. Kapag may naispatang ka, timbre mo lang agad ng nakilatis. Paps, Nagkamali ako ng pagpili ng tao sa Anino. Kailangan ko ng katabi. marami pa rito mga halangang kaluluwa na handang pumatay ng kahit sino. Handang sumunod kahit anong gusto mong ipagawa. Marami dyan ang matapang sa laban. Pero ilan lang dyan ang may tunay na puso ng magdirigma.
Saan lang kayo? Tang, magandang gabi po. Upo ka. Bukas, sa court, saksakay mo ako dito. Para saan naman yun, Tatang? Meron na ako gusto subukin. Si Gabo. Hintayin mo ko jet ko. Iba't ibang pagsubok ang pinagdaanan mo, Gabo. Balita ako, matigas ka. Para matiyak namin na ikaw ang tamang tao para sa trabaho nito. Ang tibay mo nga eh. Kung ano-anong pagpapahirap ang ginagawa sa'yo, pero kinaya mo pa rin. Akala nga namin, bibigay ka kagad eh. Nakita namin sa iyo ang husay, lakas, galing. Hindi lang tibay ng loob ang meron ka, Gabo, kundi paninindigan at prinsipyo. Gabo, ngayon ka na tumakas tong gabing to. Gabo, eto yung susi. Pagtulog na ang lahat, gumapang ka pa palabas. Kailangan makatakas ka. Baka hindi ka naabutan pa na sikat ng araw. Hindi ako tatakas dahil paninindigan ko kung anong katotohanan. Ang ibig sabihin pala nun, ang lahat ng yan, pinlano nyo. Inarantado niyo ako! Sana sinabi niyo na lang sa akin! Sana hinarap niyo ako! Ng lalaki sa lalaki! Gabo, tandaan mo, ang anino nagpalaya sa'yo. Napatunayan ko ng talagang si Gabo ang karapat-dapat na mapasama sa anino. Opo, Paps. Sana tamang tao na ang tatayaan niyo. Nakikinita ko na, hindi ako bibigay ni Gabo. Sa tingin mo ba, ganun kadali mabigyan ng parol? Hindi madali ang kaso mo, boy. Politiko ang kalaban mo. At kung gugustuhin nila na mabulok ka sa kulungan, kaya nilang gawin yan. Ang anino ang gumawa ng paraan para makalaya ka. Gabo, alam ko ang kaso ko. Biktima ka rin ng sistema. Naniniwala ako na ito ang magtutulak sa iyo para magtrabaho sa amin. Gabo, kailangan ka ng anino para maging kamay sa paghuhuli ng masasamang tao. Gabo, babayaran ka ng anino sa bawat misyon na gagawin mo. Wala kang maililihim sa amin, Gabo. Alam namin na nangyayari sa iyo simula nang lumabas ka ng kulungan. Sinubukan mong magbagong buhay, hindi ba? Pero wala kang mahanap na maayos sa trabaho. Ngayon, di ba? Nasa ospital ang tatay mo. At kailangan mo ng pera para pagamot siya, hindi ba? Halos patayin ako ni Makaraig sa loob ng kulungan. Pero niloko niyo lang pala ako. Pinasakay.
Oo, kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng trabaho. Pero hindi sa ganito pamamaraan. Sandali. Iwan niyo muna kami. Pasensya ka na, Gabo. Kung hindi namin nasabi sa'yo kagad ang totoo. Pero bahagi yan ng proseso ng paghahanap ng bagong miyembro ng Anino. Tang, gusto ko na magbago. At malaki matutulong ng trabaho ito. Hindi lang sa'yo, pero magbabago rin ang buhay ng pamilya mo. 100,000 kada misyon, Gabo. 100,000 para maging miyembro ng Anino. Pag-iisipan ko.